Magandang araw, ito po ang pinakahuling balita ukol sa lagay ng panahon. Kanina nga pong 2:00 ng hapon tuluyan ng nalusaw yung low pressure area o yung formerly si Bagyong Uwan dito po sa labas ng ating area of responsibility. Kaya wala na nga po tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob ng ating PAR. Ngunit meron naman pong nagdadala ng mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, maging dito din sa may Eastern Visayas at sa may Central Visayas. Ito nga po ang Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin galing sa Northern at sa Southern Hemisphere. At ito po yung nakikita nating mga kaulapan dito nga po sa lugar ng Mindanao at Visayas. Kaya doble ingat din po yung para sa ating mga kababayan na nandito, lalong-lalo na sa may eastern side po ng Visayas at Mindanao dahil posible pa rin yung mga flash floods at mga landslides. Samantala, itong Batanes naman po ay makakaranas din ng mga light rains dahil naman sa pagbabalik nitong amihan at sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng ating bansa. Pansin po natin, wala po masyadong makakapal na mga kaulapan dahil naman sa ridge nitong high pressure area at dahil nga po dito ay nababawasan po or lumiliit yung mga tsansa ng mga pag-ulan dito nga po sa malaking bahagi ng Luzon. Ngunit magantabay pa rin po tayo sa mga thunderstorm advisories dahil posible pa rin po ito. Kaya't i-follow po at i-like ang ating mga Facebook pages ng Regional Services Divisions ng Pag-asa. At marami pong nagtatanong, meron po ba tayong inaasahan na mabuong bagyo ngayong linggo? Base po sa ating TC Threat Potential Forecast, meron pong mababa na tsansa na magkaroon ng isang low pressure area dito po sa may Mindanao, Visayas at Southern Luzon. At base naman po sa ating assessment, ito po parte ng Intertropical Convergence Zone lamang. Posible po doon yung mga cloud clusters ay maging low pressure area, ngunit napakababa po ng tsansa. At idagdag ko lamang po, kahit wala pong mabuo na sama ng panahon or low pressure area, ay patuloy pa rin pong uulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao maging Southern Luzon dahil nga po sa ITCZ. At para naman po sa ating inaasahan na lagay ng panahon bukas, inaasahan natin sa extreme northern Luzon ang epekto nga ng nababalik na amihan or northeast monsoon. Kaya asahan naman yung maulap na panahon, may mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan dito po sa may Batanes at dito rin po sa may Cagayan, Isabela. At para naman po sa may Ilocos region, maging dito sa may Cordilleras, meron din naman po tayong mga light rains. Ngunit wala naman po tayong significant impact na masyado dahil po dito. Yun lamang po, meron lamang po tayong mga bugso-bugso ng hangin dito po sa may Batanes area. Ngunit malaking bahagi nga po ng Luzon ay makakaranas ng maaliwalas at mainit ng panahon. Kaya't dito po sa Metro Manila, agwat ng temperatura po nila ay 26 to 32 degrees Celsius. At pansin nga po natin dito sa may Baguio ay bahagya na pong mas bumababa na yung ating mga temperatures. Kaya minimum temperature po natin bukas inaasahan natin 15 hanggang 22 degrees Celsius naman po. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating Luzon area, posible pa rin yung hanggang 32 degrees Celsius dahil nga po sa napakatinding sikat ng araw dahil sa ridge ng high pressure area. At para naman po sa Palawan, inaasahan naman po natin yung maliwalas din po na panahon at para naman po sa kanilang agwat ng temperatura, posible hanggang 24 to 33 degrees Celsius. Kahit mainit na mainit po, magdala po tayo ng mga payong at mga tubig para po hindi po tayo ma-dehydrate throughout the day. Para naman po sa Visayas at Mindanao, dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone ay makakaranas naman po sila ng maulap na panahon at posible din po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Ngunit hindi naman po natin ito inaasahan yung mga pag-ulan na parehas po nung mga nakaraang bagyo. Ito po yung mga patsi-patsi lamang po ng mga bugso-bugso lamang po ng mga pag-ulan, Kaya aasahan pa rin po natin, meron pa rin po mga window hours na meron pa rin pong matinding sikat ng araw. Agwat po ng temperatura dito sa may Tacloban at Cebu hanggang 30 degrees Celsius at dito rin po sa may Davao 30 degrees Celsius. Sa Iloilo naman 31 degrees Celsius, maging dito sa may Cagayan at sa may Zamboanga aasahan hanggang 32 degrees Celsius naman. At meron din po tayong nakataas na gale warning sa may Batanes area dahil nga po sa maalon hanggang sa napakaalon na karagatan, bawal pa rin po maglayag yung ating mga kababayan dyan dahil napakadelikado po nito sa anumang types ng sea vessels. Ngunit sa nalalabing bahagi naman po ng ating mga seaboards, inaasahan naman po natin yung banayad hanggang sa katamtaman na mga pag-alon.
At para naman po sa 3-day weather na outlook natin po sa mga pangunahing lalawigan dito po sa Luzon, asan pa rin po natin magpapatuloy po yung maaliwalas at mainit na panahon. Liban na lamang nga po dito po sa may Cordilleras, maging dun po sa may Northern Luzon area dahil po sa amihan. Start po tayo dito sa Metro Manila, agwat ng temperatura 25 to 32 degrees Celsius, napakatinding sikat ng araw po niyan. Sa Baguio naman, posible 15 to 23 degrees Celsius at sa Legazpi, posible naman mag-extend yung ITCZ dito hanggang sa Sabado, kaya posible po silang makaranas ng mga pag-ulan. Ngunit improving weather conditions naman po sila pagsapit naman po ng Linggo hanggang sa Lunes. At ang kanilang agwat ng temperatura naman 25 to 32 degrees Celsius. Para naman po dito sa Visayas, aasahan naman po natin yung epekto pa rin ng ITCZ, magpapatuloy pa nga hanggang sa Linggo, kaya't maaari po tayo makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Maulap din po yung ating panahon sa may Metro Cebu, Iloilo City at sa may Tacloban. Posible nga mag-improve na yung ating weather conditions pagsapit naman po ng Lunes. At para din po sa may Mindanao, asahan pa rin po natin yung epekto din ng ITCZ, kagaya nga po sa Visayas, kaya't hanggang sa Linggo po, asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan at improving na po or generally fair weather conditions na po tayo pagsapit naman ng Lunes. Para naman sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay lulubog mamayang 5:24 p.m. at sisikat naman po bukas ng 5:57 a.m. Ito naman po yung ating inaasahan na high tide at low tide bukas sa may Manila Bay. At para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin at i-follow lamang ang ating mga social media pages at i-follow din po or bisitahin po ang ating website sa pag-asa.dosc.gov.ph at sa panahon.gov.ph naman para sa mga advisories na pinapalabas ng ating mga regional services divisions. At yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sikaping makamtan ang kaalaman. Ito po si Lian Loreto. Magandang hapon.